Hello guys! For today's video ay magluluto tayo ng ginataan na tuna. Favorite ko talaga ito kahit noon pa, nasa Pinas pa lang tayo. So, una nating ginawa ay naghiwa lang naman tayo ng mga ricados. Siyempre, ina-arrange lang natin yung ating talong, ilagay natin sa ilalim. Ang purpose niyan para hindi masunog, parang ganon ang ating isda. Pagkatapos natin, ihiga natin ang ating mga isda na tuna. Pagkatapos, nilagay na natin ang mga ingredient. Ang inuna nating ilagay ay ang onions. Wala akong onions na pula, kaya puti na lang ang nilagay ko. Tapos, nilagyan natin ng tomato yan. Ayan, yung tomato, hinihiwa-hiwa lang natin lahat ng ingredient natin ng pakadrado. Pagkatapos nating ilagay dyan, syempre, ang ating mga condiments na yarn. Ayan. Ang last nga pala nating ilagay dyan ay garlic, no? Pagkatapos nilagyan natin ng asin, 1 kilo. Charot lang. Tapos, pagkatapos nating lagyan ng asin, syempre ito follow na lang yung mga ingredient. Hindi talaga mawawala yan. Ang ating black pepper powder, syempre pampaganda yan. Tapos, binuhusan ko na nga pala ng suka. Tansya-tansya lang ang ating pagkalagay dyan. Tapos, pagkatapos nating lagyan ng suka, meron din tayong ilalagay dyan na sigurado ako na pampasarap ng lasa. Walang iba kundi yan. Magic yan. 'Di ba? Ay, bahala na 'yan kung wag naman sanang magalit sa atin si alam mo na. Kasi nakita yung kanyang level. Pagkatapos nga pala nilagyan ko ng water. So, gano'n naman talaga yan. Lagyan natin ng water. Pagkatapos niyan, pakuluin lang natin at kailangan ma-reduce ang kanyang liquid. Mababawasan. Ma-reduce na nga, mababawasan pa, Diyos ko Lourdes. Pagkatapos niyan, tuloy-tuloy lang ang pagkulo. Pag feel mo na parang bumaba na yung tubig, konti na lang. Syempre, wag na natin yung patatagalin pa. Ilalagay na natin dyan ang ating pinaka-the best na ingredient na magkaroon ng lasa ang ating tuna. Kaya nga, tinatawag natin yan na ginataang tuna. Ilalagay na natin ang ating gata. Ayan. Tapos, ibubuhos natin yan. Yung gata nga pala guys, na nilagay ko dyan, syempre yung powder na. Wala naman kasing fresh dito, nakakayurin mo pa. So, yun yung powder na gata. So, nilagyan ko lang ng mainit na tubig. Pagkatapos pa, isi-simmer lang natin lang ng light yan kasi hindi pwede na magtagal kasi parang nagmamantika. So, kailangan tama lang pag nakulo na siya, medyo patok na sa panglasa mo rin ang timpla, ay pwede na yarn. So, yun nga pala, wala akong sili na haba kasi yun talaga yung nagbibigay ng kulay dyan. Sili na haba at saka yung pwede din yung yung parang green na para siyang cabbage, pichay, ayan. So, yun lang ang aking mga ricado sa aking ginataang tuna. Kaya, ayan, thank you so much guys sa panonood ng aking mga video. Pasensya na kung ang aking mga video ay nagugutom kayo. So, yun lang. Hanggang dito na lang tayo. See you for